Ang lamig ng marmol na sahig ay bumabaon sa kanyang mga tuhod. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niyang bumulagta ang isang inosente sa kanyang harapan, ngunit ito na ang huling beses na gusto niyang maramdaman ang pakiramdam ng kabiguan. Ang apoy ng pagsisisi ay unti-unting sumusunog sa kanyang puso, kasabay ng alaala ng huling ngiti na puno ng pag-asa na ngayon ay wala na. Tinakpan na ng puting tela ang katawan na minsan ay bumigkas ng pangalan niya, humihingi ng tulong. Hindi niya nagawa. Hindi niya muli nagawa. Manalo, kailangan kitang makausap. Ang boses ng kanyang superior ay parang isang malakas na tunog na bumabalik mula sa kawalan, ngunit hindi ito nakapagpabago sa kanyang damdamin. Tumayo si Jaden, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa biktima. Walang emosyon siyang tumugon. Tapos na ako. Nagmatigas ang kanyang superior. Hindi. Hindi ka pa maaaring tumigil. Maliban sa'yo, wala nang mas magaling na ahente ang kayang protektahan ang mga taong nakasalalay sa ating paglilingkod. Ito na ang huling misyon mo, kaya gawin mo ito para sa akin. Isang pagkasuklam ang bumalot sa puso ni Jaden. Hindi niya nais maging bayani. Nais niya lang ay mamuhay ng payapa, malayo sa mundo ng karahasan. Inabot niya ang kanyang baril at Hindi na ako ang ahente na kilala mo. Ibigay mo sa iba ang misyon. Ayoko na. Ngunit nagpilit pa rin ang superior. Kailangan mong protektahan si Mariana Santos, isang top model. May banta sa kanyang buhay. Siya ang kinabukasan ng ating bansa. Ikaw lang ang may kakayahang humarap sa mga profesional na kriminal na nagtatago sa likod ng banta. Alam kong marami kang pinagdadaanan, ngunit kailangan mong maging malakas para sa babaeng ito. Sa huli, wala ring nagawa si Jaden kundi sundin ang utos. Ngayon, narito siya sa isang mamahaling penthouse sa gitna ng Manila, naghihintay na makilala ang babaeng kailangan niyang protektahan. Naririnig niya ang mga yabag mula sa loob, hudyat na may taong papunta sa pinto. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ang pinto ay bumukas, at tumambad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng bathrobe at may tuwalya sa ulo. Ay, ikaw pala. Ginoo, anong ginagawa niyo rito? Sino ka? Nakangiti si Jaden. Nakaramdam siya ng matinding hiya at gusto niyang tumakbo palayo. Sir, ako po si Jaden Manalo. Ang inyong bodyguard. Pinadala po ako rito ng agency. Ngunit tumawa lang ang babae. Bodyguard. Mukhang mali ata ang pinuntahan mo, sir. Hindi ako humiling ng bodyguard, at lalo na't hindi ako nagpapadala ng taong nakasuot ng ganito. Baka nagkakamali ka lang. Pasensya na, ma'am, pero kailangan kong gawin ito. Hindi na umimik ang babae, ngunit mabilis na kinuha ni Jaden ang kanyang isi para patunayan na siya nga ang bodyguard na ipinadala. Kasabay nito, tumunog ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya, tinanong siya ng kanyang superior kung anong nangyayari. Pasensya na, ma'am, pero hindi ko alam na ito ang mangyayari, tugon ni Jaden. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko na ang mga tao para sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Naramdaman ni Jaden ang pagdududa sa mga salita ng kanyang superior. Alam niyang may tinatago ito, ngunit hindi niya alam kung ano. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa babae. Ma'am, kung gusto niyo po akong paalisin, sige. Pero huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po ang trabaho ko. Hindi na umimik ang babae at umalis na siya mula sa pinto. Hinihintay ni Jaden na bumalik ang babae. Ngunit hindi na siya bumalik. Gabi na, naghahanda na si Jaden para sa kanyang misyon. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Pasensya na, sir, pero kailangan ko po ng tulong niyo, wika ng babae. Nagulat si Jaden, ngunit hindi niya ipinakita. Ano po ang kailangan niyo? Nawala po ang aking cellphone. Pwede po bang tulungan niyo akong hanapin? Sige, ma'am. Pero huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po ang trabaho ko. Nagsimula na silang maghanap ng cellphone. Sa huli, natagpuan nila ito sa kama ng babae. Salamat, sir. Hindi ko alam na nandito lang pala. Walang anuman, ma'am. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang po ninyo. Ngunit bago pa siya makalabas sa kwarto ng babae, narinig niya ang boses ng kanyang superior. Jaden, kailangan mong maging mabilis. Hindi tayo nagkakamali sa taong ito. Kaya, gawin mo ang trabaho mo.
Nakahiga si Jaden sa kama, nag-iisip sa mga salita ng kanyang superior. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang larawan ang sumalubong sa kanya, larawan ng babae na natutulog, na may nakasulat na ang mga mata ay parang bituin. Ngunit sa ilalim ng bituin may nakatagong dilim. Napahinga siya ng malalim. Sino ang nagpadala ng mensahe? Anong gusto niyang ipahiwatig? Hindi niya alam at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang babaeng ito. Narito na siya at hindi na siya maaaring umatras. Isang napakatingkad na spotlight ang tumama kay Yana sa gitna ng silid. Nagsimula siyang maglakad sa runway, ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Tinatago sa likod ng malakas na tingin at propesyonal na ngiti ang hindi mapakaling tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan, naroon ang nakatagong litrato na ipinadala sa cellphone ni Jaden. Ang mga mata ay parang bituin. Ngunit sa ilalim ng bituin may nakatagong dilim. Ito ang nakatatak sa kanyang utak. Sino ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin nito? Pilit siyang nagkunwari na hindi siya natatakot, ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang pagkabalisa. Ang mga mata niya ay naghahanap sa karamihan, nagbabaka sakaling makita ang taong nagpadala ng mensahe. Hindi siya nagtagumpay. Wala siyang nakita kundi mga taong may ngiti sa labi, nagsasaya sa kanyang tagumpay. Ang pagiging modelo ay hindi lang sa paglalakad sa runway at pagsusuot ng magagarang damit. Ito ay isang uri ng paglalaro kung saan ang isang artista ay kailangang maging malakas para sa kanyang mga tagahanga. Yana! Nasaan ka na? Narinig niya ang boses ni Erica, ang kanyang manager, sa backstage. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang dressing room, kung saan si Erica ay naghihintay na. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Sige, mag-ayos ka na para sa susunod na eksena, wika ni Erica. Walang imik na tumugon si Yana at umupo na siya sa harap ng salamin. Ang kanyang isipan ay lumilipad, nag-iisip sa mga salita ni Jaden. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang trabaho ko. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Ngunit agad ding nawala ang kapayapaan na iyon nang makita niya si Jaden. Nakatayo siya sa gilid ng dressing room, nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Yana ang pagkairita. Bakit nandito ka? Hindi mo ako dapat nasundan sa lahat ng oras, sabi ni Yana. Protektahan ka ang trabaho ko. Hindi mo ba naintindihan, tugon ni Jaden. Nagtama ang kanilang mga mata at isang mahabang katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Hindi alam ni Yana kung bakit, ngunit ang mga mata ni Jaden ay puno ng isang uri ng kalungkutan na nagpabago sa kanyang pananaw. Fine. Gawin mo ang gusto mo. Basta huwag mo akong gambalain, sabi ni Yana at tumalikod na siya. Hindi na umimik si Jaden at nanatili siyang nakatayo sa gilid. Alam niyang hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng mga taong nagiging biktima ng karahasan. Ngunit ang mga mata ni Yana ay nagpapaalala sa kanya sa mga mata ng kanyang yumaong kapatid. Mga mata na puno ng pangarap at pag-asa. Pangarap na kinuha sa kanya ng isang masamang tao. Pangarap na hindi na niya maibabalik. Bumalik si Yana sa runway para sa kanyang huling eksena. Isang napakagandang cocktail dress ang kanyang suot, at sa ilalim ng mga matitingkad na ilaw, mukhang isang diyosa. Ngunit habang naglalakad siya, biglang may nangyari. Ang mga ilaw ay biglang nagpatay at ang buong silid ay naging madilim. Ang mga tao ay nagsimulang magpanik, nagsisigawan at nagtakbuhan. Yana, na nasa gitna ng runway, ay hindi alam kung ano ang gagawin. Naramdaman niya ang matinding takot. Ngunit bago pa siya mawala ng kontrol sa kanyang sarili, biglang lumitaw si Jaden. Hinawakan niya ang kanyang kamay at dinala siya sa backstage. Huwag kang mag-alala. Narito ako, wika ni Jaden. Ang boses niya ay nagbigay sa kanya ng kalayaan mula sa takot at naramdaman niya ang isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang lalaki na alam niya kung paano magbigay ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng karahasan. Nang bumalik ang mga ilaw, nakita niya si Erica na naghihintay sa kanya. Yana! Okay ka lang ba? Wika ni Erica at niyakap siya. Ano ang nangyari? Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay biglang nagpatay ang mga ilaw at bigla na lang nagkaroon ng gulo, tugon ni Yana.
Huwag kang mag-alala. Magiging okay ka. Ang mahalaga ay ligtas ka. Hay, buti na lang at narito si Jaden. Salamat, Jaden, wika ni Erika, sabay kindat sa kanya. Hindi na umimik si Yana. Naisip niya na ang pagkakataon na ito ay nagpapatunay na si Jaden ay hindi lang isang bodyguard, kundi isang lalaki na alam niya kung paano magbigay ng kapayapaan. Nang makabalik na sila sa kanyang penthouse, binuksan niya ang pinto at isang sobre ang bumagsak sa sahig. Kinuha niya ito at isang puting sobre ang kanyang nakita. Binuksan niya ito at isang matalim na kutsilyo ang tumambad sa kanya na may nakasulat na ang mga mata ay parang bituin. Ngunit sa ilalim ng bituin may nakatagong dilim. Ganoon din ang iyong mga labi. Ang iyong dila ay parang isang matalim na kutsilyo. Ang iyong mga mata ay parang isang masamang diyosa. Isang araw, mawawala ka na lang. Naramdaman niya na ang pagkagulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa kanyang mga mata, makikita ang takot. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit hindi siya nakakita ng anumang dahilan para magtago sa kanyang takot. Jaden, kailangan kong malaman kung sino ang taong ito, wika ni Yana. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino siya. Ngunit sa ngayon, kailangan mo munang maging malakas. Huwag kang mag-alala. Narito ako, tugon ni Jaden. Walang imik na tumugon si Yana. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang alam niya lang ay ang kanyang buhay ay nasa panganib at ang tanging taong makakapagligtas sa kanya ay si Jaden. Ang matalim na kutsilyo sa loob ng sobre ay nagpakulo sa dugo ni Jaden. Hindi ito simpleng pananakot. Ito ay isang direktang hamon sa kanya bilang ahente, isang malinaw na mensahe ng panganib. Ang kalmadong ekspresyon na pilit niyang pinananatili ay nag-uumpisang mabasag, pinalitan ng propesyonal na galit at matinding determinasyon. Habang nanginginig ang mga kamay ni Yana, napagdesisyonan na ni Jaden ang susunod na hakbang. Kailangan nating umalis dito, ngayon na, diretsyong sabi ni Jaden, ang boses ay puno ng otoridad na hindi matatawaran. Hindi ka naligtas dito. Ang pinto ay maaaring buksan ng sinuman. Ang taong ito ay nakapasok sa iyong apartment nang walang kahirap-hirap. Maaaring nandoon pa siya sa labas, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Nanginginig si Yana habang nakatingin sa kutsilyo na nasa lamesa. Ngunit paano? Nasaan tayo pupunta? Mayroong safe house ang ahensya. Ligtas ka roon, tugon ni Jaden, agad na sinimulan ang pag-iimpake ng ilang mahahalagang gamit. Biglang tumunog ang telepono ni Yana. Si Erika. Yana, nasaan ka? Okay ka lang ba? Nakita ko sa balita ang nangyari sa fashion show. Diyos ko, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Erika, uwi na ako. Mayroon akong natagpo ang kutsilyo sa aking pinto. Wika ni Yana, ang boses ay nanginginig pa rin. Ano? Kutsilyo? Teka, ako na ang pupunta riyan. Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo ako, tugon ni Erika. Agad na kinuha ni Jaden ang telepono ni Yana at pinutol ang tawag. Hindi mo siya maaaring hintayin. Ang mas maaga mong pag-alis sa lugar na ito, ang mas ligtas ka, sabi ni Jaden. Nagtataka si Yana. Bakit mo pinutol ang tawag ko? Si Erika iyon, ang aking manager. Siya ang taong nag-aalaga sa akin simula nang sumikat ako. Bakit ka nagdududa sa kanya? Hindi ko sinasabing may kinalaman siya sa mga banta, ngunit hindi rin ako magtitiwala sa kahit sino. Lalo na sa mga sitwasyong ganito. Ang alam ko lang, ang pinakamalaking panganib ay ang pananatili mo rito, wika ni Jaden, at agad na kinuha ang mga bagahe ni Yana. Sa huli, walang nagawa si Yana kundi sundin ang utos ni Jaden. Sa kanyang isipan, nagdududa siya kung tama ba ang kanyang desisyon na sumama sa lalaki na ito. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang tanging taong makakapagligtas sa kanya ay si Jaden. Ang safe house ay hindi mukhang isang ordinaryong bahay. Ito ay nasa gitna ng kagubatan, napapalibutan ng mga puno at halaman. Ang mga bintana ay may malalaking rehas at ang pinto ay gawa sa matibay na bakal. Ito na ang safe house, wika ni Jaden. Dito ka mananatili. Huwag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi na ligtas ka na. Tumango si Yana at agad na umupo sa sofa. Ang mga mata niya ay naghahanap ng isang bagay, ngunit wala siyang nakita. Naramdaman niya ang pagkainip at ang matinding kalungkutan.
Bakit mo pinili ang trabaho na ito? Tanong ni Yana. Protektahan ang mga inosenteng tao. Iyon ang trabaho ko, tugon ni Jaden, ngunit hindi siya tumingin sa kanya. Ang trabaho ba na ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan? O nagpapabigat lang sa puso mo? Natahimik si Jaden. Naisip niya ang kanyang yumaong kapatid. Hindi niya alam kung ang trabaho na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang alam niya lang ay ang trabaho na ito ay nagbigay sa kanya ng maraming sakit at kalungkutan. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan kong gawin ito, wika ni Jaden. Tumango si Yana at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang sarili. Ang pagiging modelo ay hindi madali. Kailangan mong maging perpekto sa lahat ng oras. Kailangan mong maging matigas para sa mga tao na gustong manira sa'yo. Kailangan mong maging malakas para sa mga taong gustong maging katulad mo. Nakikinig lang si Jaden. Naisip niya na ang mga salita ni Yana ay nagpapakita ng isang uri ng kalungkutan na hindi niya inaasahan. Sa likod ng kanyang magandang ngiti at matatag na paninindigan, ay isang babae na nalulungkot at nangangailangan ng tulong. Kinagabihan, habang natutulog si Yana, nagpasya si Jaden na magsagawa ng ilang pagsisiyasat. Binalikan niya ang kanilang pag-uusap ni Erica kanina at mayroong isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon. Ang pagdududa niya sa manager ay biglang lumaki. Nag-isip siya ng isang plano. Tahimik siyang nagpunta sa kusina at naghanap ng isang malinis na baso. Inilagay niya ito malapit sa pinto upang marinig ang anumang boses mula sa labas. Pagkatapos nito, nagbalik siya sa kanyang kwarto at nagpanggap na natutulog. Biglang may tumunog na cellphone sa bulsa niya. Ito ay ang cellphone ni Yana. Narinig niya ang boses ni Erica na nag-uusap sa isang lalaki. Natuloy na ba ang plano? Kailangan mong maging sigurado na walang mag-iiwan ng ebidensya, wika ni Erica. Ma'am. Nandoon na siya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang lahat, tugon ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay ang seguridad ni Yana. Huwag mo siyang pabayaan, wika ni Erica, at ibinaba na niya ang tawag. Naramdaman ni Jaden ang matinding galit. Ang mga salita ni Erica ay nagpapatunay na may kinalaman siya sa mga banta. Ang kanyang pagdududa ay naging isang matinding hinala. Hindi na nag-isip pa si Jaden. Agad siyang nagbalik sa kwarto ni Yana at nakita niyang natutulog na siya. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama at nagsimulang mag-isip. Habang iniisip niya ang lahat, biglang may naramdaman siyang kakaiba. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kama ni Yana. Napansin niya ang isang luma na brilyante na nakatago sa ilalim ng unan ni Yana. Kinuha niya ito at isang matinding pagkagulat ang sumalubong sa kanya. Ang brilyante ay may isang larawan ng isang babaeng ngumingiti. Ang mga mata niya ay parang mga mata ni Yana at ang ngiti niya ay parang ngiti ni Yana. Isang bagay ang tumatak sa kanyang isipan. Ang brilyante na ito ay halos kapareho sa brilyante na ibinigay niya sa kanyang yumaong kapatid. Siya nga ba? Ang babae sa larawan, siya ba ang kanyang yumaong kapatid? Sa loob ng safe house, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Malayo ito sa ingay at mabilis na takbo ng buhay sa Manila na kinagisnan ni Yana. Ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng mga dahon sa labas at ang pag-uusap nila ni Jaden habang nagluluto. Isang simpleng eksena na hindi niya akalain na mararanasan niya. Siya, ang kilalang top model, at si Jaden, ang tahimik at misteryosong ahente, ay nasa kusina. Ipinapakita ni Jaden kung paano hiwain ang mga gulay sa tamang paraan. Ganyan. Huwag masyadong manipis. Kapag masyadong manipis, hindi malalasahan ang tamis ng gulay. Ganyan lang. Napakunot ang noo ni Yana. Ang hirap naman. Kailangan ko bang mag-aral magluto para sa'yo? Hindi. Kailangan mong mag-aral magluto para sa sarili mo. Ang pagluluto ay parang paglalakad sa runway. Kailangan mong maging maingat sa bawat hakbang mo. Kailangan mong maging masigasig sa bawat sandali. Kailangan mong maging perpekto sa bawat detalye, sagot ni Jaden. Biglang natawa si Yana. Ikaw, kailan ka ba huling nagluto para sa sarili mo? Ang alam ko, laging may taong nagluluto para sa'yo. Hindi. Ang alam mo, lagi lang akong nasa labas. Hindi ako mahilig sa mga pagkain na may maraming langis, wika ni Jaden.
Naramdaman ni Yana ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Sa likod ng matatag na paninindigan ni Jaden, may isang lalaki na may simpleng panlasa. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Habang nagluluto sila, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Erica. Napakislap ang mga mata ni Yana. Sa kabila ng pagiging maingat ni Jaden sa kanya, hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na mayroon siya kapag kasama si Erica. May isang uri ng pag-asa na nagpapabago sa kanyang pananaw. Yana, saan ka ba? Boses ni Erica, puno ng pag-aalala. Mula nang mangyari ang insidente, wala akong balita sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino ang taong ito. Huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala, Erica. Okay lang ako. Narito ako kasama si Jaden, tugon ni Yana. Si Jaden? Sino siya? Huwag mo akong lokohin, Yana. Hindi ka dapat na magtiwala sa kahit sino. Lalo na sa mga taong hindi mo kilala. Baka nag-i-expire na ang visa ng lalaking ito. Huwag ka nang magpabiktima, wika ni Erica. Naramdaman ni Yana ang pagkairita. Sa kanyang isipan, nag-uumpisa na siyang magduda kung tama ba ang kanyang desisyon na manatili sa safe house. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang tanging taong makakapagligtas sa kanya ay si Jaden. Hindi, Erica. Hindi mo ako maaaring lokohin. Kung may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo na ngayon, wika ni Yana. CJ. Iyon lang. Kailangan ko nang bumalik. Huwag mong sabihin sa kanya na tumawag ako. Ingat ka, Yana, tugon ni Erica. Walang imik na ibinaba ni Yana ang tawag. Tumango si Jaden. Nakita mo na. Sinabi ko na sa'yo. Siya ang may kinalaman sa mga banta. Hindi. Hindi ko siya maaaring pagdudahan. Siya ang taong nag-aalaga sa akin simula nang sumikat ako, tugon ni Yana. Kung ganoon, bakit niya sinabi sa'yo na huwag mong sabihin sa akin na tumawag siya? Hindi ba iyon ay isang uri ng pagtatago, wika ni Jaden. Natahimik si Yana. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang alam niya lang, ang mga salita ni Erica ay nagpabago sa kanyang pananaw. Kinagabihan, habang natutulog na si Yana, nagpa siya si Jaden na magsagawa ng ilang pagsisiyasat. Tahimik siyang nagpunta sa kanyang kwarto at kinuha ang luma na brilyante na nakita niya sa ilalim ng unan ni Yana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa larawan ng isang babaeng ngumingiti. Ang mga mata niya ay parang mga mata ni Yana, at ang ngiti niya ay parang ngiti ni Yana. Sino siya? Tanong ni Jaden sa sarili. Bakit siya kamukha ni Yana? Habang iniisip niya ang lahat, biglang may narinig siyang kakaibang tunog. Isang kaluskos ng mga dahon sa labas. Naramdaman niya ang isang uri ng panganib na hindi niya naramdaman noon. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang kanyang baril at nagpunta sa bintana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa labas. Wala siyang nakita kundi mga puno at halaman. Ngunit ang tunog ay patuloy na nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng panganib. Biglang may tumunog na cellphone sa kanyang bulsa. Ito ay ang cellphone ni Yana. Narinig niya ang boses ng isang lalaki. Natuloy na ba ang plano, wika ng lalaki? Ma'am. Nandoon na siya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang lahat, tugon ng lalaki. Naramdaman ni Jaden ang matinding galit. Ang mga salita ng lalaki ay nagpapatunay na may kinalaman si Erica sa mga banta. Ang kanyang pagdududa ay naging isang matinding hinala. Hindi na nag-isip pa si Jaden. Agad siyang nagbalik sa kwarto ni Yana at nakita niyang natutulog na siya. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama at nagsimulang mag-isip. Habang iniisip niya ang lahat, biglang may naramdaman siyang kakaiba. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kama ni Yana. Napansin niya ang isang luma na brilyante na nakatago sa ilalim ng unan ni Yana. Kinuha niya ito at isang matinding pagkagulat ang sumalubong sa kanya. Ang brilyante ay may isang larawan ng isang babaeng ngumingiti. Ang mga mata niya ay parang mga mata ni Yana at ang ngiti niya ay parang ngiti ni Yana. Isang bagay ang tumatak sa kanyang isipan. Ang brilyante na ito ay halos kapareho sa brilyante na ibinigay niya sa kanyang yumaong kapatid. Siya nga ba? Ang babae sa larawan, siya ba ang kanyang yumaong kapatid?
Ang bawat hibla ng katawan ni Jaden ay naging matalas. Mula sa nakasanayan niyang pagtulog, nagising ang kanyang mga pandama sa isang maliit na kaluskos sa labas. Hindi ito tunog ng hangin o hayop. Ito ay isang maingat na yabag, isang anino na pilit na dumidiskarte sa likod ng bahay. Biglang lumabas ang lahat ng kanyang pagdududa. Ang mga babala ni Erica, ang mga nakaraang banta, lahat ay nag-uugnay sa isang tao na may masamang hangarin. Tahimik siyang bumangon, ang baril ay nasa kanyang kamay. Hindi niya ginising si Yana. Hindi niya nais na matakot ito. Nais niya lang na protektahan ito, kahit na ang buhay niya ay nasa panganib. Binuksan niya ang bintana, at nakita niya ang isang lalaki na may maskara sa mukha. Ang lalaki ay pilit na binubuksan ang pinto. Agad na tumakbo si Jaden sa pintuan at sinipa ito. "Sino ka?" sigaw ni Jaden, ang boses ay puno ng galit at otoridad. Nagulat ang lalaki. Hinigit niya ang kanyang baril at pinaputok ito. Ang bala ay tumama sa pinto at isang malaking butas ang lumikha. Agad na gumalaw si Jaden, hinahanap ang kanyang kalaban. Nag-umpisa na silang mag-away. Ang lalaki ay may matibay na paninindigan, ngunit si Jaden ay mas magaling sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga kamay ay parang mga kidlat na nagpapabago sa direksyon ng suntok. Ang mga paa niya ay parang mga halimaw na nagpapabago sa kanyang posisyon. Sa gitna ng pakikipaglaban, biglang may nangyari. Ang lalaki ay nag-abot ng isang matalas na kutsilyo at sinaksak niya si Jaden. Tumama ito sa kanyang balikat at isang malaking butas ang lumikha. Tumilamsik ang dugo at biglang bumagsak si Jaden. Tumawa ang lalaki. "Hindi ka pala magaling. Akala ko magaling ka." Sa huli, ikaw din ang biktima, wika ng lalaki at biglang nag-umpisa na siyang magtago. Naramdaman ni Jaden ang matinding sakit. Ang kanyang kamay ay nakatapat sa sugat at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaki na tumatakbo. Hindi niya nais na mawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Nais niya lang na mahuli ang lalaki, ngunit hindi niya kaya. Nagising si Yana dahil sa ingay. Sa kanyang pagtakbo papunta sa pintuan, nakita niya si Jaden na nakahiga sa sahig at may dugo sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang matinding takot at pagkagulat. "Jaden, okay ka lang ba?" sigaw ni Yana at lumuhod na siya sa tabi niya. "Okay lang ako. Ang mahalaga ay ligtas ka," tugon ni Jaden, ang boses ay nanginginig. Hindi. Hindi ka okay. May dugo ka sa iyong balikat. Kailangan nating tumawag ng ambulansya, wika ni Yana. "Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang lahat." "Hindi ako mamamatay," tugon ni Jaden. Naramdaman ni Yana ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Sa likod ng mga salita ni Jaden, may isang lalaki na may simpleng panlasa, ngunit may matibay na paninindigan. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Ibinandage ni Yana ang sugat ni Jaden. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa kanyang mga mata, makikita ang takot. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit hindi siya nakakita ng anumang dahilan para magtago sa kanyang takot. Habang ginagamot ni Yana ang sugat sa balikat niya, nag-umpisa siyang magtanong. "Bakit ka naging ganito? Bakit ka naging ahente? Ano ang nangyari sa'yo? Hindi ka lang isang bodyguard. May iba pang nasa likod ng lahat ng ito." Natahimik si Jaden. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang tanong ni Yana. Hindi niya nais na maging isang taong nagtatago ng mga lihim. Nais niya lang na maging isang lalaking may simpleng panlasa. Hindi. Hindi ako ganito. Ang alam ko lang, kailangan kong gawin ito, wika ni Jaden. "Huwag mo akong lokohin, Jaden. Nakita ko ang iyong sugat sa balikat. Mayroon ka ring malaking peklat sa likod mo. Ano ang nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin," wika ni Yana. Napahinga si Jaden ng malalim. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Sa likod ng matatag na paninindigan ni Yana, may isang babae na may simpleng panlasa, ngunit may matibay na paninindigan. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Nangyari iyon noong bata pa ako. Mayroon akong kapatid na babae. Siya ang aking inspirasyon. Siya ang aking buhay. Siya ang aking lahat. Ngunit isang araw may nangyari sa kanya.
May taong pumasok sa aming bahay at naramdaman ni Yana ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Sa likod ng matatag na paninindigan ni Jaden, may isang lalaki na may simpleng panlasa, ngunit may matibay na paninindigan. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Namatay siya. Namatay siya sa aking mga kamay, wika ni Jaden. Ang trabaho ko ay protektahan ang mga inosenteng tao. Ngunit hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa na protektahan ang kapatid ko. Ang kanyang pangalan ay Sofia. Biglang namutla si Yana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Jaden, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sofia, mahinang bulong ni Yana, ang boses ay nanginginig. Hindi maaari. Sofia Santos. Hindi makapagsalita si Yana. Ang pangalan ay tila isang matalim na balang tumago sa kanyang puso at isipan. Walang makapagsasabi ng pagkabigla at pagkalito na kanyang nararamdaman. Sofia Santos. Kilala niya ang pangalang iyon. Hindi lang kilala, kundi bahagi ito ng kanyang pamilya. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Jaden. Ang lalaking sinubukan niyang ipagtanggol ay ang lalaking nagdala sa kanya ng matinding sakit. Ang kanyang tiwala ay unti-unting nababawasan. Ang kanyang puso ay nababalutan ng takot. Ano ang sinasabi mo? Sofia Santos. Sino siya? Huwag mo akong lokohin, Jaden. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, sabi ni Yana, ang boses ay nanginginig. Napakagatlabi si Jaden. Sa kanyang mga mata, makikita ang sakit at pagdududa. Yana, kilala mo siya. Siya ang aking kapatid. Ang babae na namatay sa aking mga kamay. Naiyak si Yana. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi maaari. Si Sofia. Siya ang aking kapatid. Namatay siya sa isang aksidente, hindi dahil sa'yo. Huwag mo akong lokohin, Jaden. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsasabi ako ng totoo. Ang kapatid mo ay namatay sa aking mga kamay. Siya ang taong sinubukan kong protektahan, ngunit hindi ko nagawa. Siya ang aking pinakamalaking pagkabigo. Biglang tumunog ang telepono ni Yana. Si Erica. Ngunit hindi niya ito sinagot. Ang kanyang isipan ay nakatuon kay Jaden. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang pagdududa ang bumalot sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas. Ang pag-uusap nila ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Sa likod ng matatag na paninindigan ni Yana, may isang babae na may simpleng panlasa, ngunit may matibay na paninindigan. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Nagsasabi ako ng totoo, Yana. Ang kapatid mo ay si Sofia Santos. Namatay siya dahil sa isang aksidente. Ngunit ang alam ko lang, may taong nagtago ng kanyang katawan. At ang taong iyon ay Natahimik si Yana. Ang kanyang isipan ay lumilipad, nag-iisip sa lahat ng mga salita ni Erica. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Ngunit ang alam ko lang, ang tanging taong makakapagligtas sa akin ay ikaw. Napakagatlabi si Jaden. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Sa likod ng matatag na paninindigan ni Yana, may isang babae na may simpleng panlasa, ngunit may matibay na paninindigan. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Ang mga mata niya ay naghahanap ng isang bagay, ngunit wala siyang nakita. Naramdaman niya ang pagkainip at ang matinding kalungkutan. Isang napakagandang hapon sa safe house. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga ilaw ay unti-unting nagpapatay. Ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng mga dahon sa labas at ang pag-uusap nila ni Jaden habang nagluluto. Isang simpleng eksena na hindi niya akalain na mararanasan niya. Siya, ang kilalang top model, at si Jaden, ang tahimik at misteryosong ahente, ay nasa kusina. Ipinapakita ni Jaden kung paano hiwain ang mga gulay sa tamang paraan. Ganyan. Huwag masyadong manipis. Kapag masyadong manipis, hindi malalasahan ang tamis ng gulay. Ganyan lang. Napakunot ang noo ni Yana.
Ang hirap naman. Kailangan ko bang mag-aral magluto para sa'yo? Hindi. Kailangan mong mag-aral magluto para sa sarili mo. Ang pagluluto ay parang paglalakad sa runway. Kailangan mong maging maingat sa bawat hakbang mo. Kailangan mong maging masigasig sa bawat sandali. Kailangan mong maging perpekto sa bawat detalye, sagot ni Jaden. Biglang natawa si Yana. Ikaw, kailan ka ba huling nagluto para sa sarili mo? Ang alam ko, laging may taong nagluluto para sa'yo. Hindi. Ang alam mo, lagi lang akong nasa labas. Hindi ako mahilig sa mga pagkain na may maraming langis, wika ni Jaden. Naramdaman ni Yana ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Sa likod ng matatag na paninindigan ni Jaden, may isang lalaki na may simpleng panlasa. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Kinagabihan, habang natutulog na si Yana, nagpasya si Jaden na magsagawa ng ilang pagsisiyasat. Tahimik siyang nagpunta sa kanyang kwarto, at kinuha ang luma na brilyante na nakita niya sa ilalim ng unan ni Yana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa larawan ng isang babaeng ngumingiti. Ang mga mata niya ay parang mga mata ni Yana, at ang ngiti niya ay parang ngiti ni Yana. Sino siya? Tanong ni Jaden sa sarili. Bakit siya kamukha ni Yana? Habang iniisip niya ang lahat, biglang may narinig siyang kakaibang tunog. Isang kaluskos ng mga dahon sa labas. Naramdaman niya ang isang uri ng panganib na hindi niya naramdaman noon. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang kanyang baril at nagpunta sa bintana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa labas. Wala siyang nakita kundi mga puno at halaman. Ngunit ang tunog ay patuloy na nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng panganib. Biglang may tumunog na cellphone sa kanyang bulsa. Ito ay ang cellphone ni Yana. Narinig niya ang boses ng isang lalaki. Natuloy na ba ang plano, wika ng lalaki? Ma'am. Nandoon na siya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang lahat, tugon ng lalaki. Naramdaman ni Jaden ang matinding galit. Ang mga salita ng lalaki ay nagpapatunay na may kinalaman si Erica sa mga banta. Ang kanyang pagdududa ay naging isang matinding hinala. Hindi na nag-isip pa si Jaden. Agad siyang nagbalik sa kwarto ni Yana at nakita niyang natutulog na siya. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama at nagsimulang mag-isip. Habang iniisip niya ang lahat, biglang may naramdaman siyang kakaiba. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kama ni Yana. Napansin niya ang isang luma na brilyante na nakatago sa ilalim ng unan ni Yana. Kinuha niya ito at isang matinding pagkagulat ang sumalubong sa kanya. Ang brilyante ay may isang larawan ng isang babaeng ngumingiti. Ang mga mata niya ay parang mga mata ni Yana at ang ngiti niya ay parang ngiti ni Yana. Isang bagay ang tumatak sa kanyang isipan. Ang brilyante na ito ay halos kapareho sa brilyante na ibinigay niya sa kanyang yumaong kapatid. Siya nga ba? Ang babae sa larawan, siya ba ang kanyang yumaong kapatid? Ang matinding pagkabigla ay pinalitan ng matinding determinasyon. Para kay Jaden, ang locket na natagpuan niya sa ilalim ng unan ni Yana ay hindi na simpleng alahas. Ito ay isang piraso ng nakaraan na unti-unting nag-ugnay sa dalawang babaeng mahalaga sa kanyang buhay. Nais niyang malaman ang buong katotohanan. Nais niyang alisin ang anino ng pagkabigo sa kanyang buhay at ang pagdududa sa kanyang puso. Ang pagdududa niya kay Erica ay naging isang matinding hinala. Yana, tawag ni Jaden, kailangan kong magtanong sa'yo. Anong alam mo tungkol sa locket na ito? Nagising si Yana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa locket na nasa kamay ni Jaden. Sa kanyang isipan, nag-uumpisa na siyang mag-isip sa mga salita ni Erica. Ang mga salitang ito ay nagpabago sa kanyang pananaw. Ang locket na iyan, galing iyan sa aking kapatid. Ibinigay niya sa akin noong bata pa ako. Sinabi niya sa akin na ito ang magiging tanda ng aming pagmamahalan, tugon ni Yana. Napakagatlabi si Jaden. Ang kanyang hinala ay naging isang matinding hinala. Anong alam mo tungkol sa kapatid mo? Ang pangalan niya, Sofia Santos. Ano ang nangyari sa kanya? Naiyak si Yana. Namatay siya sa isang aksidente. Iyon ang sinabi sa akin ni Erica. Siya ang taong nag-alaga sa akin simula nang mangyari iyon. Nagsimula na si Jaden sa kanyang pagsisiyasat.
Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan bilang ahente. Sa loob ng ilang oras, nahack niya ang computer ni Erica. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa screen. Maraming mga file ang kanyang nakita, ngunit ang mga file na may kinalaman sa pamilya ni Yana ay ang mga pinakamahalaga. Ang mga file ay nagpapakita ng isang malaking halaga ng pera na na-withdraw mula sa bank account ng pamilya ni Yana. Ang mga withdrawal na ito ay ginawa pagkatapos mamatay ang kanyang kapatid. Ang mga file ay nagpapakita rin ng isang serye ng mga transaksyon sa mga bank account ni Erica. Naramdaman ni Jaden ang matinding galit. Ang mga salita ni Erica ay nagpapatunay na may kinalaman siya sa mga banta. Ang kanyang hinala ay naging isang matinding katotohanan. Yana, tawag ni Jaden, kailangan nating bumalik sa Manila. Mayroong isang tao na kailangan nating makausap. Ang taong ito ay may kinalaman sa pamilya mo. Nakarating na sila sa isang maliit na tindahan sa isang liblib na lugar. Ang tindahan ay puno ng mga lumang gamit at mga lumang larawan. Ito na. Ang tindahan ng pamilya mo, wika ni Jaden. Ang taong kailangan nating makausap ay si Aling Celia. Siya ang dating kasambahay ng pamilya mo. Nang makita ni Aling Celia si Yana, niyakap niya ito. Yana! Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Sabi ni Erica, nasa probinsya ka. Ngunit, hindi ako naniniwala sa kanya. Aling Celia, kailangan po namin ang tulong niyo. Kailangan po namin ng impormasyon tungkol sa kapatid ko, wika ni Yana. Umupo si Aling Celia at nagsimula siyang magkwento. Ang kapatid mo, Sofia, ay namatay sa isang aksidente. Ngunit ang alam ko lang, may taong nagtago ng kanyang katawan. At ang taong iyon ay di. Hindi na umimik si Aling Celia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yana, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Aling Celia, sabihin niyo po sa amin. Sino po ang taong iyon, wika ni Yana? Si Erica, wika ni Aling Celia. Siya ang taong nagtago ng katawan ng kapatid mo. Siya ang taong nagmanipula sa pamilya mo. Siya ang taong nag-alaga sa iyo, ngunit hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. Siya ang taong nagpanggap na kaibigan, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroong isang masamang hangarin. Naramdaman ni Yana ang matinding galit at pagkasuklam. Ang mga salita ni Aling Celia ay nagpapatunay na si Erica ay hindi lang isang manager, kundi isang masamang tao. Ang kanyang hinala ay naging isang matinding katotohanan. Bumalik na sila sa safe house. Ang mga mata ni Yana ay nanatiling nakatitig sa sahig. Ang kanyang isipan ay lumilipad, nag-iisip sa mga salita ni Aling Celia. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Yana, tawag ni Jaden, nagsasabi ako ng totoo. Ang kapatid mo ay hindi namatay sa isang aksidente. Ang kapatid mo ay namatay dahil sa'yo. Siya ang taong sinubukan kong protektahan, ngunit hindi ko nagawa. Naiyak si Yana. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Siya ang taong nag-alaga sa akin. Siya ang taong nagbigay sa akin ng pagmamahal. Siya ang taong nag-alaga sa akin simula nang mangyari iyon. Yana, hindi mo siya kilala. Ang alam ko lang, ang tanging gusto niya ay ang pera mo. Ang tanging gusto niya ay ang iyong buhay. Ang tanging gusto niya ay ang iyong kapangyarihan. Biglang tumunog ang cellphone ni Jaden. Isang hindi kilalang numero. Nag-isip siya kung sasagutin niya ito, ngunit sa huli, sinagot niya ito. Hello, wika ni Jaden. Jaden, nasaan ka? Boses ni Erica, ngunit ang boses niya ay may kakaibang tono. Nandito ako sa bahay ni Yana. Ang alam ko, nasa safe house ka. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay ligtas ka. Nagulat si Jaden. Paano mo nalaman na nasa safe house ako? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang pamilya ni Yana ay nag-aalala sa kanya. Nais nila na bumalik na siya, wika ni Erica. Naramdaman ni Jaden ang matinding galit. Ang mga salita ni Erica ay nagpapatunay na may kinalaman siya sa mga banta. Ang kanyang hinala ay naging isang matinding katotohanan. Sino ka ba talaga? Tanong ni Jaden. Ako. Ako ang taong nag-aalaga sa'yo. Ang taong nagbigay sa'yo ng pagmamahal, tugon ni Erica. Biglang naputol ang tawag. Naramdaman ni Jaden ang matinding takot.
Hindi siya makapaniwala na ang taong nag-alaga kay Yana ay ang taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Jaden ni. Napatingin si Jaden kay Yana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Ang kanyang isipan ay lumilipad, nag-iisip sa mga salita ni Erica. Jaden ni. Yana, ano ang nangyayari sa'yo? Tanong ni Jaden. Ang sing-sing ko. Nawawala ang sing-sing ko, wika ni Yana. Naramdaman ni Jaden ang matinding takot. Anong sing-sing? Ang sing-sing na ibinigay sa akin ni Erica. Ang sing-sing na may malaking brilyante. Nawawala ito. Nanginginig ang mga kamay ni Yana habang hawak ang susi. Ang bahay na ito, na minsan niyang tinawag na tahanan, ay ngayon ay parang isang kulungan ng mga alalaala. Ang mga matatamis na ngiti at pagmamahal na ipinakita ni Erica sa kanya ay ngayon ay tila peke at puno ng kasinungalingan. Ang mga salita ni Aling Celia ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan, siya ang taong nagtago ng katawan ng kapatid mo. Ang pangalang Sofia Santos ay isang multo na nagpapakita sa kanya ng katotohanan. Hindi siya nakinig kay Jaden. Sa kanyang isipan, alam niya na kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang harapin si Erica ng personal. Kailangan niyang malaman kung ang lahat ng ito ay totoo. Ang pagkawala ng kanyang singsing, ang banta sa kanyang buhay, at ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay lahat ay may kinalaman kay Erica. Binuksan ni Yana ang pinto at nakita niya si Erica na nakaupo sa sofa. Nagulat si Erica nang makita siya. Yana! Diyos ko, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Bakit ka nagpunta rito? Sabi ni Jaden, nasa safe house ka. Bakit ka umalis nang walang paalam? Erica, kailangan nating mag-usap, wika ni Yana, ang boses ay puno ng galit at kalungkutan. Tungkol saan, tugon ni Erica, at tumayo na siya. Tungkol sa kapatid ko. Tungkol kay Sofia Santos. At tungkol sa mga banta na natanggap ko. Natahimik si Erica. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Yana. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, pinalitan ng isang seryosong ekspresyon. Yana, ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo ng mga bagay na iyan? Si Jaden. At ang kasambahay natin noon, si Aling Celia. Sinabi nila sa akin ang lahat, wika ni Yana. Biglang natawa si Erica. Ang kanyang tawa ay parang isang tunog ng demonyo, puno ng galit at puot. Ang mga salita ba nila ay mas mahalaga kaysa sa akin? Ang babaeng nag-alaga sa'yo simula nang mamatay ang kapatid mo. Ang babaeng nagbigay sa'yo ng pagmamahal at suporta. Ang babaeng nagbigay sa'yo ng lahat. Hindi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang alam ko lang, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka sa akin, sa lahat, wika ni Yana, ang boses ay nanginginig. Nagsinungaling ako. Dahil kailangan kong gawin ito. Dahil kung hindi ko gagawin ito, mawawala ka sa akin. Yana, ikaw lang ang mayroon ako. Ikaw lang ang aking buhay. Ikaw lang ang aking lahat. Naiyak si Yana. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang mga salita ni Erica ay parang mga matalim na kutsilyo na tumago sa kanyang puso. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Yana. Dahil minahal kita. Hindi ko maipaliwanag ang pagmamahal ko sa'yo. Simula nang mamatay ang kapatid mo, ikaw na ang naging sentro ng buhay ko. Ikaw na ang nagbigay sa akin ng liwanag. At nang dumating ka sa runway at nakita ko ang iyong ganda, ang iyong talento, nagkaroon ako ng inggit. Ang inggit na ito ay nagbigay sa akin ng ideya. Ang ideya na kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin magiging kanino man. Kaya ako nagpadala ng banta, wika ni Erica. Nagulat si Yana. Naramdaman niya ang matinding takot. Kaya ka rin pala ang taong nagtago ng katawan ng kapatid ko. Ako ang taong nagtago ng kanyang katawan. At alam mo ba kung bakit? Dahil pinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Siya ay mas maganda, mas mayaman, mas may talento. Kaya ako ang nagiging sentro ng kanyang mundo. Naiyak si Yana. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang mga salita ni Erica ay parang mga matalim na kutsilyo na tumago sa kanyang puso. At alam mo ba kung bakit, Yana? Dahil si Jaden. Si Jaden ang taong may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid mo. Siya ang taong sinubukan kong protektahan, ngunit hindi ko nagawa.
Siya ang taong nagbigay sa akin ng matinding sakit. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Yana. Biglang may pumasok sa pintuan. Si Jaden. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at otoridad. Erika, tama na, wika ni Jaden. Nagulat si Erika nang makita si Jaden. Hinigit niya ang isang matalim na kutsilyo na nasa lamesa at sinaksak niya si Jaden. Tumama ito sa kanyang balikat at isang malaking butas ang lumikha. Bumagsak si Jaden. Naramdaman ni Yana ang matinding takot. Hindi siya makapaniwala na ang taong nag-alaga sa kanya ay ang taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang matalim na sakit ay hindi katulad ng anumang nasaksihan ni Jaden sa kanyang mga misyon. Ito ay isang sakit na mayroong kalakip na pag-aalala, hindi para sa sarili, kundi para kay Yana. Nakikita niya sa mga mata ni Yana ang matinding takot, at ang takot na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kutsilyo ay tumago sa kanyang balikat, ngunit sa isip niya, mas masakit ang ideya na maaaring masaktan si Yana. Kaya't binaliwala niya ang sakit at pilit na kinuha ang kutsilyo mula kay Erika. Isang matinding pakikipaglaban ang naganap. Hinigit ni Erika ang kutsilyo, ngunit matibay si Jaden. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa kamay ni Erika, at ang kanyang kanang kamay ay nasa kanyang balikat, pilit na pinipigilan ang pagdurugo. Yana! Tumawag ka ng pulis? Ngayon na, sigaw ni Jaden, ang boses ay puno ng utos. Walang imik na sumunod si Yana. Tumakbo siya sa pintuan at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatawagan ang pulis. Hello? Pulis po. Tulungan niyo po ako. May nagaganap na gulo sa aking bahay, sigaw ni Yana. Sige, ma'am. Nasaan po kayo, tugon ng pulis? Nasa Las Piñas po. Ang address po ay T. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi. Narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis sa labas, at agad na binuksan niya ang pinto. Nang makita ng mga pulis ang nangyayari, agad silang nag-umpisa. Kinuha nila si Erika at tinawag nila ang ambulansya. Si Jaden ay nakahiga sa sahig, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yana. Sa kanyang isipan, alam niya na ang kanyang misyon ay tapos na. Ang kanyang huling misyon. Ang tunog ng ambulansya ay unti-unting lumayo. Si Yana ay nakaupo sa tabi ni Jaden, at ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kamay. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa kanya, at sa kanyang isipan, nag-uumpisa na siyang mag-isip sa lahat ng mga nangyari. Jaden, huwag mo akong iwan, wika ni Yana, ang boses ay puno ng kalungkutan. Huwag mo akong iwan. Ikaw lang ang mayroon ako. Walang imik na tumugon si Jaden. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yana, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay malalim. Jaden, kailangan mong lumaban, wika ni Yana. Huwag mong hayaan na makuha ka ng sakit. Huwag mong hayaan na mamatay ka. Kailangan kitang makasama. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang pag-amin ang lumabas sa kanyang mga labi. Mahal kita, Jaden. Mahal na mahal kita, wika ni Yana, ang boses ay puno ng kalungkutan. Hindi ko alam kung paano, ngunit mahal kita. Mahal kita, at hindi ko na kaya ang ideya na mawawala ka sa akin. Isang matinding katahimikan ang bumabalot sa kanila. Hindi alam ni Yana kung narinig ba ni Jaden ang kanyang mga sinabi, ngunit sa kanyang puso, alam niya na narinig niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Jaden, at sa kanyang isipan, nag-uumpisa na siyang mag-isip sa kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay isang malaking laro. Ang kanyang buhay ay isang malaking pagsubok. Ang kanyang buhay ay isang malaking paghihirap. Ngunit ngayon, alam niya na ang kanyang buhay ay mayroong kahulugan. Ang kanyang buhay ay mayroong halaga. Ang kanyang buhay ay mayroong layunin. Ilang oras pa ang lumipas. Si Jaden ay nasa gihi at si Yana ay nasa labas, naghihintay na magising siya. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa pinto. Ang kanyang isipan ay lumilipad, nag-iisip sa mga salita ni Erika. Siya ang taong nagtago ng kanyang katawan. Ma'am, kailangan niyo pong magpahinga, wika ng isang nurse. Hindi. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi siya nagigising. Kailangan ko siyang makita, tugon ni Yana. Tumango ang nurse at umalis na siya. Si Yana ay nag-iisa na lang.
Ang kanyang isipan ay lumilipad, nag-iisip sa mga salita ni Erika. Siya ang taong nagbigay sa akin ng matinding sakit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto. Biglang may nangyari. Ang mga mata ni Jaden ay biglang nagbukas. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay malalim. Niyakap ni Yana si Jaden at nagsimula siyang umiyak. Jaden, nagising ka na. Salamat sa Diyos, nagising ka na. Ngunit hindi siya tumugon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yana. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay malalim. Ang kanyang mga labi ay hindi makapagsalita. Jaden, ano ang nangyayari sa'yo? Tanong ni Yana. Ang tanging tugon na natanggap niya ay isang luha na lumabas sa mga mata ni Jaden. Ang luha ay lumabas sa kanyang mga mata at bumagsak sa kanyang pisngi. Ang luha ay parang isang patak ng ulan na nagpapatunay na ang kanyang puso ay may sakit. Ang tahimik na silid ng Athie ay tanging saksi sa pagdurusa ni Yana. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ni Jaden na nanginginig sa lamig. Ang mga makina ay nag-ugnay sa kanya, ngunit ang mga mata niya ay walang emosyon, parang isang bangka na nawawala sa karagatan. Jaden, nandito ako, wika ni Yana, ang boses ay nanginginig. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Ang sabi mo, hindi ka mamamatay. Kaya, huwag mo akong iwan. Walang imik na tumugon si Jaden. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisam. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay malalim. Ang kanyang mga labi ay hindi makapagsalita. Sa loob ng kanyang isipan, isang malaking gulo ang nagaganap. Siya ay nasa isang madilim na lugar, at sa bawat sulok, mayroong isang anino na sumisigaw ng ibigo. Ang mga salita ni Erika ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan, hindi ka pala magaling. Sa huli, ikaw din ang biktima. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit. Ang sakit sa kanyang balikat ay hindi kasing sakit ng sakit sa kanyang puso. Ang sakit sa kanyang puso ay ang sakit ng pagkabigo. Muli, siya ay nabigo. Nabigo siya na protektahan si Yana. Nabigo siya na maging isang taong may simpleng panlasa. Nabigo siya na maging isang taong may matibay na paninindigan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, mayroong isang boses na nagpaparamdam sa kanya ng pag-asa. Ang boses na iyon ay boses ni Yana. Ang mga salita niya ay parang isang liwanag na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Mahal kita, Jaden. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano, ngunit mahal kita. Mahal kita, at hindi ko na kaya ang ideya na mawawala ka sa akin. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Biglang may pumasok sa silid. Si Yana, na may hawak na isang locket. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Jaden. Sa kanyang isipan, alam niya na kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang maging malakas para sa lalaki na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Jaden, tingnan mo ito, wika ni Yana, at inilagay niya ang locket sa kanyang dibdib. Ang locket na ito ay galing sa aking kapatid. Sinabi niya sa akin na ito ang magiging tanda ng aming pagmamahalan. Hindi na umimik si Jaden. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa locket. Sa kanyang isipan, nag-uumpisa na siyang mag-isip sa lahat ng mga nangyari. Sofia. Sofia Santos. Siya ang aking kapatid. Namatay siya sa aking mga kamay. Ngunit ang alam ko lang, hindi siya namatay dahil sa iyo. Namatay siya dahil sa akin, wika ni Yana. Namatay siya dahil sa inggit ko sa kanya. Ang inggit na iyon ay nagbigay sa akin ng ideya. Ang ideya na kung hindi ako magiging katulad niya, hindi ako magiging perpekto. Kaya ako ang may kasalanan. Hindi ikaw. Ako. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang malaking luha ang lumabas sa mga mata ni Jaden. Ang luha ay parang isang patak ng ulan na nagpapatunay na ang kanyang puso ay may sakit. Biglang hinawakan ni Jaden ang kamay ni Yana. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paghawak ay matibay. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Yana. Ang kanyang mga labi ay hindi makapagsalita. Yana, ikaw ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Salamat, wika ni Jaden, ang boses ay nanginginig.
Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Sa likod ng matatag na paninindigan ni Jaden, may isang lalaki na may simpleng panlasa, ngunit may matibay na paninindigan. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtitiwala na hindi niya naramdaman noon. Niyakap ni Yana si Jaden at nagsimula siyang umiyak. Jaden, nagising ka na. Salamat sa Diyos, nagising ka na. Yana, mahal-mahal na mahal din kita, wika ni Jaden, ang boses ay puno ng kalungkutan. Salamat, Yana. Salamat sa lahat. Ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatitig sa isa't isa. Ang kanilang mga labi ay nag-uumpisa na magsalita, ngunit walang salita ang lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang kanilang mga puso na nag-uumpisa na magkasama. Ang tahimik na silid ng Effie ay hindi na isang lugar ng kawalan. Ito ay naging lugar ng pag-asa. Hawak ni Yana ang nanginginig na kamay ni Jaden, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang paggising ni Jaden, kahit na walang salita, ay nagbigay ng isang malaking ginhawa sa kanyang puso. Ang luha ni Jaden ay ang kanyang tugon sa pag-amin ng kanyang pag-ibig. Ito ay tugon sa pagpapatawad. Nagsimula nang humupa ang mga luha ni Yana, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Jaden. Ang mga makina sa paligid niya ay patuloy na nagtatrabaho, ngunit hindi na ito nakakapag-abala sa kanya. Nais niya lang na maramdaman ang init ng kamay ni Jaden at malaman na siya ay nasa tabi niya. Jaden, kailangan mong lumaban, wika ni Yana, ang boses ay nanginginig pa rin. Huwag mong hayaan na makuha ka ng sakit. Huwag mong hayaan na mamatay ka. Ang sabi ko sa'yo, mahal kita. Hindi ko na kaya ang ideya na mawawala ka sa akin. Huwag mo akong iwan. Isang pagtango ang ibinigay ni Jaden. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Yana. Ang kanyang mga labi ay hindi makapagsalita. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay malalim. Biglang may pumasok sa silid. Ito ay si Erica, na may hawak na isang malaking basket ng prutas. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Jaden, at sa kanyang mukha, makikita ang isang seryosong ekspresyon. Yana, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap, wika ni Erica, ang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit ka nasa ospital? At sino ang lalaking ito? Nagulat si Yana. Hindi siya makapaniwala na ang taong nagbigay sa kanya ng matinding sakit ay ang taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Erica, kailangan nating mag-usap, wika ni Yana. Tungkol sa kapatid ko. Tungkol kay Sofia Santos. At tungkol sa mga banta na natanggap ko. Natahimik si Erica. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, pinalitan ng isang seryosong ekspresyon. Yana, ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo ng mga bagay na iyan? Si Jaden. At ang kasambahay natin noon, si Aling Celia. Sinabi nila sa akin ang lahat, wika ni Yana. Biglang natawa si Erica. Ang kanyang tawa ay parang isang tunog ng demonyo, puno ng galit at puot. Ang mga salita ba nila ay mas mahalaga kaysa sa akin? Ang babaeng nag-alaga sa'yo simula nang mamatay ang kapatid mo. Ang babaeng nagbigay sa'yo ng pagmamahal at suporta. Ang babaeng nagbigay sa'yo ng lahat. Hindi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang alam ko lang, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka sa akin, sa lahat, wika ni Yana, ang boses ay nanginginig. Nagsinungaling ako. Dahil kailangan kong gawin ito. Dahil kung hindi ko gagawin ito, mawawala ka sa akin. Yana, ikaw lang ang mayroon ako. Ikaw lang ang aking buhay. Ikaw lang ang aking lahat. Naiyak si Yana. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang mga salita ni Erica ay parang mga matalim na kutsilyo na tumago sa kanyang puso. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Yana. Dahil minahal kita. Hindi ko maipaliwanag ang pagmamahal ko sa'yo. Simula nang mamatay ang kapatid mo, ikaw na ang naging sentro ng buhay ko. Ikaw na ang nagbigay sa akin ng liwanag. At nang dumating ka sa runway at nakita ko ang iyong ganda, ang iyong talento, nagkaroon ako ng inggit. Ang inggit na ito ay nagbigay sa akin ng ideya. Ang ideya na kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin magiging kanino man. Kaya ako nagpadala ng banta, wika ni Erica. Naramdaman ni Yana ang matinding takot.
Kaya ka rin pala ang taong nagtago ng katawan ng kapatid ko. Ako ang taong nagtago ng kanyang katawan. At alam mo ba kung bakit? Dahil pinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Siya ay mas maganda, mas mayaman, mas may talento. Kaya ako ang nagiging sentro ng kanyang mundo. Naiyak si Yana. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang mga salita ni Erika ay parang mga matalim na kutsilyo na tumago sa kanyang puso. Biglang may pumasok sa silid. Ito ay si Jaden na may hawak na isang malaking locket. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Yana. Sa kanyang isipan, alam niya na kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang maging malakas para sa babae na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Jaden ni. Yana, nandito ako, wika ni Jaden, ang boses ay puno ng utos. Huwag kang matakot. Nagsasabi ako ng totoo. Ang kapatid mo ay hindi namatay sa isang aksidente. Ang kapatid mo ay namatay dahil sa'yo. Siya ang taong sinubukan kong protektahan, ngunit hindi ko nagawa. Naiyak si Yana. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Siya ang taong nag-alaga sa akin. Siya ang taong nagbigay sa akin ng pagmamahal. Siya ang taong nag-alaga sa akin simula nang mangyari iyon. Yana, hindi mo siya kilala. Ang alam ko lang, ang tanging gusto niya ay ang pera mo. Ang tanging gusto niya ay ang iyong buhay. Ang tanging gusto niya ay ang iyong kapangyarihan. Biglang may pumasok sa silid. Ito ay ang mga pulis. Ang mga mata nila ay nanatiling nakatitig kay Erika. Erika Sanchez, arestado ka, wika ng isang pulis. Nanginginig si Erika. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Yana. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, pinalitan ng isang seryosong ekspresyon. Yana, hindi ako ang may kasalanan. Si Jaden ang may kasalanan. Hindi, sigaw ni Jaden. Huwag mo siyang lokohin. Ako ang may kasalanan. Ako ang taong nabigo na protektahan ang kapatid mo. Ngunit ngayon, gagawin ko ang lahat para malaman ang totoo. Nagulat si Yana. Naramdaman niya ang matinding takot. Jaden, ano ang pinagsasabi mo? Yana, mahal na mahal kita, wika ni Jaden, ang boses ay puno ng kalungkutan. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong malaman kung sino ang taong may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko. Ang mga luha ni Yana ay tumigil na sa pag-agos, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nanatiling naroon. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Jaden, hawak ang kanyang kamay na balot ng bandage. Ang mga mata ni Jaden ay nakabukas na ngayon at ang kanyang tingin ay matalim na, hindi na walang emosyon. Ang matinding pagod sa kanyang mukha ay nagpapakita ng laban na kanyang pinagdaanan. Yana, bulong ni Jaden, ang boses ay mahina pa rin. Ayos ka lang ba? Tumango si Yana, pilit na ngumiti. Ayos ako. Pero hindi ako naging ayos kung hindi ka nagising. Jaden, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo nilagay sa panganib ang buhay mo para sa akin? Trabaho ko iyon. Ang protektahan ka, tugon ni Jaden at pinisil ang kamay ni Yana. Ngunit sa huli, hindi lang iyon. Mahal kita, Yana. Hindi ko na kaya ang ideya na mawawala ka sa akin. Naiyak si Yana. Ang pag-amin ni Jaden ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Mahal din kita, Jaden. Kaya huwag mo nang ulitin iyon. Ayoko nang mawala ka sa akin. Hindi ko maipapangako iyan, sabi ni Jaden. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng seryosong desisyon. Hindi pa tapos ang lahat, Yana. Si Erika ay isang paon lang. May mas malaking kapangyarihan sa likod niya. Naramdaman ni Yana ang matinding takot. Ano ang sinasabi mo? Sino? Sinong mas malakas kaysa sa kanya? Hindi ko alam. Ngunit ang alam ko, mayroon. Ang mga banta, ang pagkawala ng iyong singsing, ang pagmanipulate ni Erika sa pamilya mo, lahat iyon ay mayroong kinalaman sa isang mas malaking plano. Ang alam ko lang, ang misyon ko ay hindi pa tapos. Ang aking huling misyon ay ang paghahanap sa totoong taong may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko at sa pagbabanta sa iyong buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Yana. Ayaw niyang bumalik si Jaden sa mundo ng karahasan. Nais niyang manatili ito sa kanyang tabi, ligtas at buhay.
Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang paghahanap sa katotohanan ay ang tanging paraan para mabigyan ng kapayapaan ang puso ni Jaden. Jaden, huwag mo akong iwan. Kailangan ko na ikaw sa tabi ko, wika ni Yana. Hindi kita iiwan. Ngunit kailangan kong gawin ito, Yana. Kailangan kong gawin ito para sa ating dalawa. Kailangan kong gawin ito para sa kapatid ko. Kailangan kong gawin ito para sa'yo, tugon ni Jaden. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang malaking luha ang lumabas sa mga mata ni Yana. Ang luha ay parang isang patak ng ulan na nagpapatunay na ang kanyang puso ay may sakit. Ilang araw pa ang lumipas. Si Jaden ay tuluyan ng nakabawi. Sa huling gabi nila sa ospital, ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatitig sa isa't isa. Ang kanilang mga labi ay nag-uumpisa na magsalita, ngunit walang salita ang lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang kanilang mga puso na nag-uumpisa na magkasama. Yana, wika ni Jaden, ang boses ay puno ng kalungkutan. Kailangan ko nang umalis bukas. Kailangan kong gawin ang misyon ko. Nanginginig ang mga kamay ni Yana, ngunit sa kanyang mukha, makikita ang isang matibay na paninindigan. Jaden, maghihintay ako. Maghihintay ako sa'yo. Ano man ang mangyari, maghihintay ako. Niyakap ni Jaden si Yana. Mahal na mahal kita, Yana. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Babalik ako sa'yo. Ang kanilang mga labi ay nagdikit. Ang halik ay puno ng pag-asa, pagmamahal at pangako. Ang halik ay isang tanda ng kanilang pagmamahalan na kahit anong mangyari, ang kanilang pag-ibig ay mananatili. At dito nagtatapos ang kwento ni na Jaden at Yana. Ang kwento ng isang ahente at ng isang modelo. Ang kwento ng pag-ibig, pagbabago at pagtitiwala. Sa lahat ng mga nakinig sa kwentong ito, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging posible kung wala kayo. Ang inyong mga puso ang naging tahanan ng kwento ni na Jaden at Yana. Hindi ko maipaliwanag ang saya na aking naramdaman habang isinusulat ko ang bawat kabanata. Ang bawat salita ay galing sa aking puso, at ang bawat eksena ay galing sa aking isipan. Ang kwento na ito ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay mayroong kapangyarihan. Ang pag-ibig ay mayroong kakayahan na magbigay ng pag-asa, pagbabago at pagtitiwala. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig ni na Jaden at Yana. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, pag-asa at pagbabago. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba. Ang pag-asa na kahit anong mangyari, mayroong liwanag sa dulo ng tunel. Ang pagbabago na kahit anong mangyari, mayroong posibilidad na magbago. Kaya't sa inyong pagtatapos ng kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang naramdaman ninyo sa kwento ni na Jaden at Yana? Ano ang mga aral na inyong natutunan? Ang inyong mga kwento ay mahalaga, kaya't ibahagi ninyo sa amin. Hanggang sa muli. Lubos na gumagalang. Pusong Pinoy Tales.